halimbawa, bababa ako kasi may bibilin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, yung security guard magsasabi, lumabang ka. Wala man siyang, hi, hello, uy, Inday Sara, wala. Sabihin lang niya, lumabang ka. Matapos ang kanyang kamakailang pag-anunsyo ng kandidatura sa pagkapangulo sa 2028, muling humarap sa publiko si Sara Duterte sa pamamagitan ng isang panayam sa Vox Populi. Sa naturang panayam, sinagot ni Duterte ang mga mahahalagang tanong kaugnay ng kanyang desisyong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ayon sa kanya, ang kanyang kandidatura ay nakatuon sa pagpapatuloy ng lideratong may disiplina at matatag na pamamahala. Binigyang diin niya na kinakailangan ng bansa ang matibay na pamumuno at pangmatagalang solusyon sa mga isyu ng ekonomiya at seguridad. Nang tanungin tungkol sa mga kritisismo at oposisyon, nanatiling matatag si Duterte. Anin niya, bahagi ng pagiging leader ang pagtanggap ng mga hamon at hindi dapat magpaapekto sa ingay ng politika. Hinikayat din niya ang mga Pilipino na magkaisa at ituon ang pansin sa pag-unlad ng bansa. Tinalakay rin sa panayama ang mga pangunahing isyu tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, trabaho, pambansang seguridad at ugnayang panlabas. Iginiit ni Duterte ang kahalagahan ng pagpapalakas ng law enforcement, pagpapabuti ng serbisyong panlipunan at pagpapatupad ng mga programang direktang makakatulong sa mga lokal na komunidad. Samantala, agad namang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga personalidad sa politika ang kanyang pahayag. Unti-unti nang umiinit ang usapin hinggil sa 2028 elections habang nagsisimula ang mas malinaw na paghubog ng mga posibleng kandidatura. Sa kanyang paglabas sa Vox Populi, malinaw na ipinapakita ni Duterte ang maagang pagbuo ng kanyang mensahe para sa kampanya bilang isang lider na handang manguna at harapin ang mga hamon ng bansa. Habang papalapit ang halalan sa 2028, patuloy na tututok ang publiko sa magiging takbo ng politika sa mga susunod na buwan. Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong dinagdag na gagawin ko. At yun yung pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim, dahil yun yung nararamdaman ko nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin, and nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo. Yun yung napansin ko, narinig ko sa mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng sabihin na natin sa Masbate o sa Samar o eto lang bago lang, galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. At napapansin ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-file ng candidacy, ganon na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Pangulo. Pero syempre hindi ako nakikinig doon kasi paniwala ko noong panahon na yon dapat ako tumakbong alkalde ng Davao. Tapos nung nirecruit ako para tumakbong vice president, naisip ko, okay, sige, gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin para sa kagustuhan, ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi ko man naibigay na tumakbo akong presidente, pero nabigay ko sa kanila na tumakbo akong vice president. Maraming pangyayari sa buhay natin na hindi siya napapaliwanag ng kahit ano.
bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no? Sabi ko sa sarili ko nung batang-bata pa ako, gusto ko maging doktor. Naging abogado ako. Noong 2006, meron akong chance, pagkakataon na bumalik mag-aral ng medisina. Pero hindi nangyari yon. Noong 2013, nabigyan ako ulit ng pagkakataon, pumasok ng school, pero hindi siya nangyari. Tapos, sige, tanggap ko na. Naging politiko ako, hindi ako naging doktor. Gusto ko maging 3 consecutive terms na mayor. Para sa akin, napakalaking achievement nun, napakalaking accomplishment nun bilang isang politician. Sunod-sunod, 9 years kang iboboto ng mga tao pabalik sa isang opisina. Tapos, hindi man nasunod yun. Naging 1-term mayor ako. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na tumakbo for Congress. Hindi din ako tumakbo kasi ayaw ko din. Pero sabi ng mga tao, tumakbo ka ng member of the House of Representatives. Sabi ko, ayaw ko. Babalik na lang ako sa law office. Magiging abogado na lang ako. Tapos nung 2016, kung maalala ninyo, naghahabulan kami ni Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi ako makatakbo kasi yung anak ko ayaw tumakbong mayor ng Davao City. Sabi niya, wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tatakbong mayor. So sabi ko noon, ayaw ko. And then nung nakita ko na gusto ng mga tao na tumakbo siyang Pangulo, nagparaya ako. Sabi ko, sige, babalik akong mayor. 2016. Noong 2019, tinatanong naman na ako, tumakbo kang senator. Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko mag-mayor kasi gusto ko 3 terms. Tuloy-tuloy yun. Tapos hindi man din siya nangyari. Sa akin, naging vice president ako. Pero wala akong explanation kung bakit nagpaplano ako, meron akong mga gusto, pero hindi siya nangyayari para sa buhay ko. Kaya naghahanap ako sa Bible, naghahanap ako ng explanation sa Diyos kung bakit ganun yung mga nangyayari. Tapos nakita ko yung Proverbs 19 nga, na nakalagay doon, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So parang napaka-appropriate niya na Bible verse sa mga nangyari sa buhay ko. And syempre, paniwala ko, yan din ang nangyayari sa buhay ng ibang tao na parang plano sila ng plano pero iba yung nangyayari sa buhay nila. Yun na, hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong vice president. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong vice president ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. At ibigay sabi ko nga, hindi ko man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as Vice President. So parang pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga, ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko, hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto kong maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto kong maging 3-term. Ito talaga hanggang ngayon, masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, oy, 3 consecutive terms ako na mayor. Kasi kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. So yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik kanya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So hindi pa rin, wala pa rin sa akin. So ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya yun ang sinabi ko. Yung turning point ko, halimbawa, bababa ako kasi may bibilin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, yung security guard magsasabi, lumabang ka. Wala man siyang, hi, hello, uy, Inday Sara, wala. Sabihin lang niya, lumabang ka. Ganon lang. At marami yun. Hindi lang isang tao ang nagaganon. So parang, ako ba, nararamdaman ko na yung, kumbaga, desperation nila. Kasi
namimilit na sila ng isang tao na nagsasabi din na ayaw ko yung buhay ng politiko. So parang ako, 47 years akong ganyan. One day, noong Christmas break, naisip ko, bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami.